Sa unang pagkakataon, pinayagan ako ng aking mga magulang na lumabas kasama ang apat kong mga kaibigan na sina Mark, Ruel, Daniel at Lito. Ako nga pala si James. 15 taong gulang, kasalukuyang nag-aaral sa high school. Naisip namin na maghanap ng gagamba, di kalayuan sa bahay namin. Pagkatapos namin kumuhang gagamba, isinabong namin ito. Tuwang-tuwan kami dahil naalala namin nung kabataan namin. Dahil sa tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, pagkatapos ng school, ay diretsyo na kami para maghanap ng gagamba. Nung ayaw na namin sa gagamba, naisip naman namin na pumunta sa tabing dagat para maghanap ng mga seashells. Dahil ng mga oras na yun, ay low tide kaya siguradong marami kaming mauuwing mga ulam. Habang masaya kaming naghahanap ng mauulam, ay hindi namin namalayan na mag-aalas 6 na pala ng gabi. Kaya nagpasya akong umuwi na. Baka hinahanap na ako ng aking mga magulang. Ang paulam ko lang kasi sa aking mga magulang ay hanggang alas 5 lang hapon. Gustong-gusto pang magtagal sa tabing dagat ang mga kaibigan ko. Ngunit pumayag na lang sila. Baka sa susunod ay hindi na ako papayagan na kasama sila. Habang naglalakad at pauwi na, biglang naihi si Lito. Kaya nagpaulam muna ito na iihilang sa di kalayuan. Habang hinihintay namin na bumalik si Lito, nakita na lang namin siya na tumatakbo papalapit sa amin. Nabigla pa nga kami sa bilis ng pagtakbo niya. Tinanong ko kung bakit. Hapong-hapo siya. Yun pala may pakiusap siya sa akin. Naisip niya kasi napuntahan ang isang abandonadong bahay di kalayuan sa kinaroroonan namin. Alam ko ang bahay na yon. At alam ng taga sa amin kung ano ang nakaraan ng lugar na yon. At pinagbabawalan ng mga taga-barangay na puntahan ito. Dahil sa tuwing may pumapasok sa abandonadong bahay na yon, ay nagkakaroon ng malubhang sakit na hindi na nagagamot. Pinilit ako ng mga kaibigan ko na sumama para pasukin ang abandonadong bahay na iyon. Dahil ayon sa kanila ay hindi naman sila naniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao. At hindi rin sila naniniwala sa mga masasamang elemento. Kahit ayaw kong sumama ay wala na akong magawa, kundi sundin ang mga kaibigan ko. Isa pa, minsan lang itong mangyari sa buhay ko. Matapos ang ilang minutong paglalakad, ay narating na rin namin ang lumang bahay. Nakatayo lang kami sa pintuan ng bahay. Naghihintay kung sino ang mauunang pumasok. Dahil sa excited, sina Daniel at si Lito, ay sila muna ang unang pumasok sa loob ng bahay. Ako, si Mark at Ruel, ay sumunod na rin papasok ng bahay. Pero sa kasamaang palad, natapilok si Mark dahil nagmamadali ito. Habang kami ay nasa labas pa. Habang tinutulungan namin si Mark na makatayo, biglang isang malakas na sigaw ang narinig namin. Kasabay nito, ang paglabas nina Daniel at Lito. Na umiiyak, takot na takot ang mga ito. Putlang-putla ang mga mukha nila, na hindi na makapagsalita pa. Lumayo kami sa bahay na yon. Mga ilang minuto lang ang nakalipas ay kumalma din sila. Tinanong namin kung ano ang nakita nila at kung bakit sila umiiyak. Matagal pa bago nakasagot ang dalawa. Ayon sa kanila, habang sila ay papasok sa lumang bahay, si Daniel ay dumiretso sa sala, at si Lito naman ay sa second floor ng bahay. Dumiretso si Lito sa isang kwarto. Papasok pa lang si Lito sa kwartong yun, ay nakaramdam na siya ng pagkalamig. Hindi niya maintindihan, dahil tag-init naman ang mga oras na yon. Nang makapasok na si Lito sa kwarto, at sumilip siya sa bintana, nakita nila kami sa labas, na tinutulungan namin si Mark dahil nga natapilok ito. Pero laking pagtataka ni Lito, dahil may kasama kaming isang tao. Dahil sa pagtataka niya ay tinitigan niya itong mabuti. Ngunit bigla na lang itong tumingin sa kanya.
Ang kanyang mukha ay putlang-putla. At wasak ang damit nito. Malalaki ang mata nito. Kinilabutan si Lito sa kanyang nakita. Hindi rin siya makasigaw dahil parang may pumipigil sa kanya na makapagsalita. Kaya tumakbo na lang siya pababa ng bahay. Sumilip siya sa itaas. Nakita niya ang lalaking nagpakita sa kanya na pababa rin ito ng hagdanan, sinusugdan siya ng multo ng lalaki. Patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Habang tumatakbo ay nakakaamoy siya ng isang malansang amoy. Maya-maya pa. Lumabas na rin si Daniel sa loob ng sala na tumatakbo rin. At umiiyak na. Ito naman naranasan ni Daniel. Nang makapasok na siya sa loob ng sala, ay nakita niya agad ang isang malaking litrato ng isang pamilya. Isang ama ang nasa gitna, katabi ang kanyang asawa, at nasa baba naman ang kanyang anak na lalaki at babae. Napansin niya ang batang babae. Dahil unti-unti, tumutulo ang dugo sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay bigla na lang itong umiti. Napaka-word ang ngiti ang kanyang nasaksihan. Napasigaw si Daniel ng malakas. Dahil sa sobrang takot, tumakbo na lang siya papalabas ng bahay habang umiiyak. Nakasalubong niya si Lito na tumatakbo rin. Habang papalabas sila ng bahay, ay nakakarinig sila ng isang bulong na ang sabi, "Huwag na kayong bumalik." Mula noon ay hindi na kami pumunta sa lugar na yon. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang i-share at subscribe para ma-updated kayo sa mga bago kong videos.